kailangan daw ah, mag-comply si pastor sa kanilang summons. Hindi po lahat ng mga inquiries in aid of legislation ay nagbubunga ng isang batas o ng pagbabago sa batas o sa pagre-repeal nito. So kung duly served yung summons, kailangan niyang pumunta. Okay? Bahagi po 'yon ng batas natin. Mapaulit na katanungan ay kung anong mangyayari dahil may nag-issue na daw ang Senado ng summons kay Pastor Quiboloy. Gayon din, nag-press conference na naman ang House at sinabi na nag-issue din sila at sinasabing kailangan daw mag-comply si Pastor sa kanilang summons. So, anong mangyayari dito? Well, ano ba ang nature ng inquiries in aid of legislation? Sabi ng Korte Suprema, hindi po ito hukuman. Ang kailangan, ang pag-i-issue ng mga summons dito ay sa mga taong maaaring magbigay liwanag sa sitwasyon o mga kondisyones o magbigay ng mga facts ukol dun sa isang iniimbestigahan nilang posibleng i-draft na batas, posible rin nilang i-amyendahan, o posible rin nilang i-repeal. Hindi po lahat ng mga inquiries in aid of legislation ay nagbubunga ng isang batas o ng pagbabago sa batas o sa pagre-repeal nito. Gayunpaman, nakasaad sa ating saligang batas na maaari, may power talaga ang ating legislatura na mag-issue ng ganitong summons at manawagan ng mga saksi. At para nang sa gayon ay ma-fulfill nila ang kanilang obligasyon bilang mga mambabatas na gumawa ng nararapat na batas para for the public good. Ngayon, hindi naman 100% all the time ay tama ang Senado o ang House kanilang pagsuserve. So, tingnan po natin yan. So, halimbawa, ang sinasabi nila ay mag-serve sila ng summons. Ngayon, para makumpel nila na pumunta ang isang saksi, kailangan natanggap yung summons na yon. Kung wala yung tao dun sa kanyang declared home address o sa ibang mga address, masaserve ba ang summons? Kadalasan po, hindi. Kasi kung wala naman doon, pero may nag-receive, ang katanungan dito ay, natanggap ba ng taong yon yung kanyang summons? So kung duly served yung summons, kailangan niyang pumunta. Okay? Bahagi po yon ng batas natin. Minsan-minsan, may mga saksi na ang sinasabi nila ay hindi naman po talaga sila kailangan doon sa pagpunta sa mga legislador, mambabatas, kung kaya't sinasabi nila, hindi po necessary. At minsan, ang sinasabi nila ay hindi makatarungan ang pagsasamon sa kanila. Ito ay isang issue na kailangan isettle either ng Senado o ng Kongreso or both. Kung necessary nga ba ang kanilang pagpatawag dito sa kanilang saksi. May ilang beses na pong dinala sa ating hukuman sa Korte Suprema ang issue na ganito, kung kaya't parating ina-uphold ng ating Supreme Court ang power ng ating Senate o ng House mag-issue ng summons. Ngayon pa man, hindi po 100% yan. Halimbawa, dun sa kaso ni Lincoln Ong, nung siya po ay biglang ipinadetain ni Senator Gordon, ang sabi ng Korte Suprema, may power talaga ang Senate na mag-inquiry in aid of legislation. May power silang mag-compel na pumunta ang mga witnesses. At may power din sila mag-impose ng contempt. Gayunpaman, para makapag-impose ng contempt bilang
how do you call this? Bilang compulsory measure, kailangan kung i-detain niyo yung tao, mayroong due process. Uy, nasa due process na naman tayo. So, ang sinasabi dito ay kailangan binigyan si Lincoln Ong noon ng pagkakataon na sumagot, ng pagkakataon na makapag-explain, and so on, bago siya na-detain. Kasi ini-impose nga yung detention niya bilang isang penalty. Now, general rule din, kapag penalty ang ini-impose na contempt, usually dadaan yan sa hukuman. In this case, however, dun sa kaso ni Lincoln Ong, sabi ng Korte Suprema, hindi necessary, pero ang kinailangan ipatunayan ng Senado o gawin ng Senado under the aegis at that time, under the of Senator Gordon sa kanyang committee, ay dapat in-afford o binigyan si Lincoln Ong ng due process. Ano pa ang mga restrictions ng legislators dito? Sa pagsama ng mga government officials, kapag nasa cabinet level, maaaring pigilan sila ng presidente. At pwedeng sabihin ng presidente, huwag kayo pumunta. In which case, subservient po ang legislators doon sa order ng presidente. Kasi ang sinasabi ng hukuman, kailangan i-separate yung mga yan. Dahil ang mga cabinet secretaries o cabinet level ay nandun bilang alter egos ng presidente, hindi po dapat isinusummon sila. So it will be up to the president. Pag less than that, within certain ranks, below that of cabinet secretary, then kailangan pumunta pa rin. So, si Pastor Kibuloy ay isang private person. Nauubo po ako kaya pasensya na. So, yun yung mga ilang mga restrictions sa power ng legislators natin to issue their summons at saka mag-find in contempt. Ngayon, maliwanag po yung batas pagdating dito sa pag-summon katulad ng pag-summon kay Pastor Kibuloy. Okay? Gayon pa man, ang sinasabi ni Pastor is, ito ay pinaparaan lang ng Senado o ng Kongreso yung pag-summon sa kanya. Nang sa gayon ay pahiyain siya dahil pinuno siya ng isang relihiyon. It's to take him down a notch. And also, may political aspect ito. Alam nila na malakas si dating Pangulong Duterte sa kanya, or magkaibigan sila, at binibigyan ng plataforma ni Pastor Kibuloy ang dating Pangulo para makapag-criticize sa ating gobyerno. Ito ba ay mga paraan para salagin ang summons? Posibleng hindi. Pero ang pinakadepensa niya ngayon ay kung ang summons ay tamang na-serve, kung na-serve ng maayos ito. Inanunsyo na ni Pastor Kibuloy na wala siya doon sa mga lugar kung saan ine-expect siya. And therefore, kung pilitin ng Senado na doon siya i-serve, pwede niyang i-contest kung duly served yung summons na yon. Isa yung depensa, ha? Sabi ni Ma'am Cheryl, tahimik din ata ang ibang religious group sa panggigipit kay Pastor Kibuloy. I don't think it is fair to expect them to speak up about it unless they feel strongly about it at ito ay alinsunod sa kanilang mga doktrina. You can question, of course, pagdating sa political implications nito. Gayunpaman, bilang mga relihiyon, ang kanilang expressions din ay protected. So kung sa kanilang religion ay hindi naaayon ang pag-announce ng ganon o pagbibigay ng
statement tungkol dito, then I think it's unfair. Religion sila eh. Hindi sila, may mga religions na talagang ayaw nilang makilahok sa diskurusong pangpubliko pagdating sa larangan ng politika. Maaari din, halimbawa, na i-raise ni Pastor Quiboloy ang issue ng oppression doon sa mga hukuman. At kapag binigyan siya ng TRO, maaari niyang ipatigil muna yung service nito at habang nililitis. So ang tingin ko dyan, meron siyang recourse sa hukuman.